First of all, before we start this first episode, I would like to say thank you very much sa lahat ng mga nagpaabot ng support nila sa akin sa first video na in-upload ko sa YouTube, especially sa Facebook. Grabe, sobrang daming ninyong mga nag-react at nagpaabot ng supports. I didn't expect that. And sana dumami pa kayo. So, yun. Let's get started this first episode. For today's video, we are going to use a vintage lens for a street photography. Yes, we are going to use a vintage lens or mas kilala sa tawag na manual lens for a street photography. Magiging dagdag to sa challenge ko dito sa video na to kasi it's a manual lens. Nakadepende sa akin kung gaano ka-sharp yung makukuhanan kong mga litrato gamit tong vintage lens na to. So, I'm really excited to do this video actually. Dito sa video na to, matagal ko nang iniisip din kasi na mag-street photography. Pero kaso naharangan nga ng mga madalas kong ginagawa. Editing, backlogs, naharangan ako ng mga schedules na gusto ko sana mag-street photography pero kaso naharangan. Pero at least nakakuha ko ng opportunity today na makapag-street photography gamit ang vintage lens na to. So today nasa labas kami ngayon para kumuha ng mga some random shots to test out this vintage lens. Marami akong mga nakuhanan pero kagaya nga na sinabi ko, isa sa mga disadvantage ng paggamit ng vintage lens is mabagal ang autofocus kasi nakadepende sa gumagamit ng camera kung gaano kabilis magiging autofocus or kung gaano to magiging ka-sharp. Ito rin yung parang isa sa mga struggles ko pagdating sa pagpo-photoshoot kasi nga mostly sa mga ginagamit kong lens is manual lens. Manual lens lang talaga yung ginagamit ko kasi yun lang talaga yung abot kaya ng budget ko. Pero sinasabi ko nga nun dati pa, hindi naman nakadepende sa gamit yan kung gaano kaganda yung makukuhanan mong litrato or video. Nakadepende yan sa mismong umahawak ng camera. It's a good opportunity na din sa akin para mahasa din ako, lalong-lalo na ng mata ko pagdating sa pagkuha ng mga litrato. Ang mga prime lens ko kasi talaga is puro manual lens. So as you can see, nakikita nyo dito sa video na to, I'm taking some random shots. Hindi ako masyadong naghanap ng mga storyline kasi sobrang daming nangyayari sa paligid ko. Mostly sa mga kinukuhanan ko dito is mga naglalakad lang or minsan may mga makikita kayo dito mga nagpa-practice. Dito pala sa park na to or tinatawag na Freedom Park dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, mostly maraming mga estudyante ang pumupunta dito para mag-practice or para makapag-isip-isip or para mag-relax. Isa din to sa mga tambayan namin dito dati kapag wala kami mapuntahan or sobrang stress kami dito sa bahay, lalong-lalo na pagtrabaho. Madalas akong pumupunta dito kasi maraming mga nagtitinda ng foods, maraming mga pwedeng kuhanan ng litrato, kagaya na nga ng mga tao naglalakad. May mga nag-skateboard din dito minsan. Mostly sa mga nakikita ko ngayon dito sa Freedom Park is mga estudyante na mga nagpa-practice ng sayaw nila para dun sa school or sa kung ano man ng school competition or for the school project performances nila. Lalong-lalo na malapit ng mag-December at malapit na din magbakasyon, so talagang todo gahol talaga yung mga estudyante when it comes to practicing their dance. Medyo nahihirapan akong gamitin tong lens na to kasi lalong-lalo na yung mga gusto kong kuhanan ng mga senaryo na sobrang bibilis nilang gumalaw, which is hindi ko na nakukuhanan ng maayos at sobrang blur na. Pero nakakakuha pa rin ako ng ibang opportunity para makakuha ng magandang photos gamit yung mga ibang mga scenarios na ginagawa ng ibang tao. So I'm so very happy naman sa mga outputs. Based lang dun sa nakikita ng mata ko kasi yun yung maganda para sa akin. Kung hindi maganda para sa'yo, pasensya na. Sabi ko nga nung una pa lang, hindi ako magaling, hindi ako professional, pero ginagawa ko yung best ko para maging maganda yung outputs ko. So ayan, kasama ko ngayon aking boyfriend na si Francis Ramos na dumaan pa sa camera, tapos hinabol ko kasi epal siya eh. Hilig na hilig niyang maglakad sa harap ng camera. Pero anyways, ginawa ko lang munang simple itong first episode ko kasi nag-iisip pa ako ng mga future contents na pwede kong gawin for this YouTube channel. So I hope na abangan nyo yun kasi yung mga naisip kong concept kasi sobrang exciting, lalong-lalo na pwede akong makipag-interact sa ibang tao. And also, kagaya ng sinabi ko doon sa may nauna kong video, I'm planning to create a podcast. Sana magtuloy-tuloy yung ginagawa ko dito sa YouTube channel ko. Although minsan talaga busy ako, hindi ko talaga kakayanin yung parang araw-araw, buwan-buwan na magkakaroon ako ng video. Pero I will do my best to create a contents to all of you guys para at least meron kayong makuha na lessons dito sa mga na-experience ko pagdating dito sa photography and videography experiences ko. So yun, hanggang dito na lang yung video. Thank you very much for watching this and please don't forget to subscribe to my channel and
thank you very much again for watching my video. See you to my next video. Goodbye guys.